Mga kapatid, ito yung Toyota Revo na yung mukha nito, itong steel bumper, sabi nitong katabi ko na balikbayan, ay gagawin daw naming FJ Cruiser. Kasi ang FJ Cruiser, phase out na eh. Itong model na to, phase out na to eh. So ngayon mga kapatid, itong steel bumper na to, gagawin namin katulad nitong sa FJ Cruiser. Ayan. Itong Toyota Revo na to. Ngayon, kaya ko ring bilhin yung mga ilaw na yan. Kung papayag yung may-ari nito, yung mukha talaga nito gagawin naming FJ. Pero kung hindi siya papayag, dito kami sa steel bumper na ginagawa namin, ito mismo, kokopyahin namin to. Naka 4-inch body lip na yan. Tignan nyo, medyo maganda na yung tindig niya. Kaya lang yung gulong, maliit pa. No? So, tatapusin muna namin tong bumper. Ito po yan ang makikita nyo. Pati yung kulay, ganyan. Ang paglamp niya, nandito talaga. So, dito, magdadagdag kami dyan. So, ito ang mangyayari. Abangan nyo po ito. So, lahat ng bumper namin na Revo, saka Adventure, ang titira na niyan ay si Manong Luis. Ngayon, mga kapatid, ganito kung meron kayong gustong design ng mga steel bumper, ipakita nyo sa amin, ibigay nyo sa amin, at gagayahin namin talaga yon. Kung gusto nyong gayang-gaya, walang problema. Original pa rin ni Autorad, pero gayahin natin sa mga ganitong klase. So, ang paglamps natin dito, kamukha nito. Ayan. Gayahin na lang. Gawa tayo. Kasi malapad kasi si Revo eh. Kaya tamang-tama na yung dating nitong si FJ, yan ang ilalagay natin. Ngayon, gagawa na rin tayo ng mga garnish. So, hiwalayin na rin yung garnish dito. Ayan. Abangan nyo po ito Itong FJ, itong Toyota Revo, na ang kanyang bumper, steel bumper, ay magiging katulad nitong FJ Cruiser na to. Abangan nyo po yan. So yun mga kapatid, yung Toyota Revo na yun, nagagawin naming FJ Cruiser, yung kanyang steel bumper, FJ Cruiser inspired. Okay, so ito namang Isuzu Crosswind dito, ito po ay double wishbone din ang kanyang suspension, pero kakabitan po ng SR. Thank you po Ma'am Patricia Sales ng SR. Napakalaking discount po ang ibinibigay nyo sa amin. Kaya po, masayang-masaya po kami ni Boss Russell. So, ito na po yung ipinadala nyo, yung binili namin na winch. 12,000 pounds itong winch na binili namin kay Miss Patricia ng SR. So, kung bibili po kayo ng mga products ng SR, hanapin nyo lang po Miss Patricia Sales. Diyan po sa FB nyo. Naku, nandiyan lang po. Napakabait. Talagang bibigyan kayo ng discount. Tawagan nyo lang po, message nyo lang po at sabihin nyo po, napanood nyo po sa Autoruns. Pag hindi nyo po sinabing napanood nyo sa Autoruns, hindi po kayo bibigyan ng discount ni Miss Patricia. So ito, medyo mabigat yata ito. Ayan, okay. Mailabas ko na. So ito po ay ikakabit namin, i-install namin dito sa harap ng crosswind na yan. Done na rin ang steel bumper nito. Pinipinturahan. Ayun. Nandun pala. Nandoon sa aming fabrication. Ayan. So, hindi pa lang talaga matapos-tapos dahil kailangang bigyan ng provision itong ating winch. So, pag naikabit na, naisukat na dito, malalagyan na ng provision yung ating steel bumper. So, saktong-sakto na po itong ating winch na galing po sa SR. Pag gumagawa kami ng setup na ganito, ng mga steel bumper, talaga custom fitted yung ating mga inilalagay na accessories. Na para sa kanya, na tailor-made, parang ganun. Talagang tinatabas-tabas po namin at binubuo namin para kang naglalaro ng puzzle. Kung meron kayong mga gustong design ng mga steel bumper, isend nyo lang po sa amin at dalhin nyo ang inyong sasakyan tulad po nito. Mahirap po kasi yung yung hindi nyo iiwanan ng inyong sasakyan, hindi po talaga maglalapat, hindi magiging sakto. So, mas maganda, iniiwan nyo ang inyong sasakyan at doon po namin bubuuin yung steel bumper na gusto nyo. 1, 2, 3. Ang tatay kong pogi. Yan. 3 steel bumper na to. Ito yung para doon sa may winch. Kaya medyo large ang kanyang dating. Mas malaki siya. So, ito naman yung doon sa block. Nakatabi niya. Pero itong isa, kanino ba to? Meron kaming mga pang-stock na gagawin kasi sayang hanggat nandito yung mga unit na to, bumuo na kami, ginawa naming padron yung mga unit na yan. Kaya kung merong mga sportivo dyan na gustong magpagawa ng steel bumper, meron na kaming ready-made na nandito, pipinturahan na lang to at lalagyan to ng mga
ilaw, lalagyan ng mga fog lamps. Kompleto naman po yan. Kapag po ibinigay na namin sa inyo, binenta na namin sa inyo, libre na rin po ang installation. Ngayon, may nagtotorno doon. Ayun, si Engineer Tolitz. Wala, talagang ano to eh. Lahat na lang ng trabaho, nasa kanya na eh. Oh, nagtotorno pa. Kung hindi ka dumaan sa engineering, hindi ka basta-basta makakapagtorno, di ba? Ay, Engineer Tolitz. Yan, tawag natin, engineer. Uy, meron tayong bisita, oh! Magpapagawa ka ba ng steel bumper? Ha? Mukhang tumitingin ka ng steel bumper dyan eh. Dami kong basura, pare. Kailangan, normal yan. Ha? Itanggalin. Ito, pare, ito. Ito. Meron akong bisita. Alam mo ba kung ano ginawa dito? Ito yung minarder eh. Ang problema ko ngayon dito, tingnan mo, mas mataas dito sa likod. Oo nga. At doon sa harap, kahit paano, may itinaas niya. Ang problema, yung chassis, gumanon kasi doon sa suspension sa harap, wala siyang ginalaw. Ang itinaas niya sa harap, body lang. Ang naging problema ngayon pare, yung makina, yung oil pan, sa halip na pantay, gumanon. Yumuko. Ngayon pare, pag in-start mo yan, bumobomba yung langis. Pumping oil doon sa dipstick. Meron akong video. Yun yung resulta. Yun yung resulta kasi lahat ng langis napupunta ngayon dito. Yun lang. Tapos, kailangan niyang dagdagan ng langis kasi pag sinukat niya sa dipstick, Tabingi eh. tabingi. Parang wala siyang masukat kasi ang dipstick nandito sa bandang likod eh. Anong solusyon? Ang sabi nung may-ari, gayahin na lang doon niya yung mga ginagawa natin dito. Meron kasing nag-comment, sabi niya, ito mga kapatid sabi niya, puro luman sasakyan nakikita ko sa inyo ang ginagawa nyo. Ano, siguro nabasa mo yun doon sa mga vlogs ko. Tapos sabi niya, siguro hindi nyo kayang gawin yung mga bago. Hindi ako sumagot kasi baka magmukha akong mayabang. Di ba? So ayan, ito po. Lahat po ng mga high-end na ginagawa namin, nandyan sa baba sa kainta. Hindi naman kaya yan ng ordinaryong scanner eh. Di ba? Kaya kung meron kayong scanner or yung mga shops na napupuntahan nyo may scanner, si Kasa nga lumilipat pa. Dapat talaga medyo malalim ang intindi mo dun sa mga diagnostic. Baga laliman mo pa, always ang question why? 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 Hanggang maging satisfy ka na dun sa sa solution mo. Yun, It's always why kasi yung mga pag hindi rin ganun kalakas or hindi ganun kalalim ang diagnostic mo. Sige, meron kang diagnostic. Pero pag hindi ganun kalalim yung hugot ng mga errors niya, ano ka talaga, maliligaw ka. Maliligaw. Of course, nandiyan pa yung mga data logger, data streaming. Kung hindi mo siya ma-convert into data, wala rin talaga. Useless. Hanggang basa ka lang talaga. Basa lang. Ito Google. yung error. Bla 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 bla. Pero hindi mo titingnan yung mga upstreaming mo, data streaming mo, kung bakit nag-check engine yung mga oxygen sensor, wala din. Palit. Doon nga nagkakaproblema tulad yung ibang mga ginawa natin di ba? Akala kasi nila i-delete lang yung mga errors. I-delete yung errors. Yun, hanggang sa nagkaroon ng problema, na-corrupt yung files. So, nagre-program ngayon tayo ng mga injectors. Para din tao yan, no? Pag nagpapascan ka, hindi sa lahat ng bagay masusolusyonan ng scan. Hindi. Makakapag-delete ka, of course, pag bumalik, may problema talaga. So, para ka lang din nagpa-CT scan, hindi porket nagpa-CT scan ka, mawawala yung sakit mo. Mawawala yung sakit. So, aalamin dun sa CT scan, babasahin ng doktor kung saan nagkulang yung naging problema sa katawan mo. Same din yan. Same din sa sasakyan yan. Pero at least sa tao, pag sinitiskan mo, yung tao nagsasalita, masakit dito. Masakit dito. Sa sasakyan, hindi. Wala. Pakiramdaman talaga na meron kang naramdaman. Kaya nga yung iba nag-worried talaga pag nag-check engine, tapos wala silang nararamdaman. Minsan doon pa sila nag-aalala. Doon pa sila nag-aalala. Kaysa doon sa nag-check engine, tapos merong kadyot, medyo sa kuryente ako. Yun nga. Tulad nga yung ginawa nating RAV4 na automatic transmission biro mo, ilang baba tayo. Apakahirap ibaba, 4x4. Tapos kamukat-mukat mo, ang may problema din. PCM. Talagang pina-repair namin kasi di naman kami nagre-repair ng CCM. Sunog talaga yun, yung nagko-control talaga. Oo, sira talaga. Yun lang mga kapatid, kami, ang trabaho namin, i-repair, i-diagnose yung mga sasakyan nyo.
hindi kami dalawa lang. Marami po sa grupo. Iyon lang ang kagandahan kasi may nahihingan din kami ng tulong. Correct. Ganon din naman sila. Pag kailangan nila yung kaunting nalalaman ko, kaunting nalalaman niya, isinishare din namin. Correct, correct. Kaya lang minsan ayaw na nila magsabi sa akin kasi ni-YouTube ko daw. Pero siyempre, mapapansin nyo hindi ako nagbablog kadalasan ng naka-scanner. Kasi wala kayong scanner eh. Di ba? So ang binablog ko, yung mga kaya nyong i-DIY. Oh, yun nga, hangga't maaari, napakahirap eh. Yung wala kang scanner, paano mo gagawin? Paano mo i-trace yung problema? Yung mga mekaniko na hindi nag-electronics or walang background sa electronics, talaga medyo mahihirapan sa mga bagong sasakyan. Maliligaw talaga. Oo. Kaya yung mga bago ngayon na mga estudyante, dapat talaga sumegway sila sa electronics. Yung mga gustong magmekaniko. Iba na ngayon, talagang sasama mo talaga electronics. Ultimo, yung electronics ngayon, pag nagkaroon ng problema, minsan hindi na ako magsasabi, pero mayroon silang, pag yun ang nasira na electronic na yon, parang mechanical. Parang mechanical. Parang mechanical. So sasabihin nila, injector yan, yung ganito yan, yung knocking na yan, injector. Pero hindi nila alam, makina yan, ano na yan, knocking na yan. Hindi nila alam, injector pala. Ayun nga, injector eh. Yun yung isang vlog ko noong nakaraan, yung kapag ka sobrang tagal ng idle, di ba? Yun nga yung isa sa nagkoko sa blow-by dahil nga yung piston mo ay naka full compression tapos mabagal ang galaw noon, bumubuga yung fuel. So iwawash niya yung cylinder wall. So every time na nangyayari yon, siyempre yung wear nandun eh. Correct. Kesa doon sa mabilis eh. Correct. So mas marami yung wear doon sa idle kesa doon sa mabilis na binabiyahe mo talaga. Ngayon pare, siningit ko doon yung low speed pre-ignition. Itong mga GDI engine na yung mga injector na kapag ganun. Okay. Tapos bumubuga doon sa wall. Sa wall, oo. Ngayon, iyan yung mga GDI engine, yung Honda, yung CRV sa US na ni-recall, ang dami niya, pati Fiesta yata, pati Ford. Yung mga Eco, yung Eco, meron. Ang injectors niya nasa ano na eh, nasa gilid nasa wall na, nasa gilid na. BMW naglabas din. Meron din noon, Ngayon mga kapatid, hindi naman nila binago yung design eh. Ang resulta nung kanilang pag-aaral doon, yung kanilang solution, gumawa sila ng bagong oil. Yung Ilsac na GF6A saka GF6B. Na kahit bumuga yung fuel, hindi niya kayang iwas out yung oil. Kaya yung mga GDI engine, yun yung mga langis. Di ba? Isinama ko doon sa vlog kasi Okay. baka kasi isipin nila, paano itong mga luma, tumatabang pala yung langis. Humanap kayo ng magandang langis na hindi kayang patabangin ng fuel. Okay. Isinama ko yun, hindi ko lang talaga na-bring up kasi napakalaking usapan. Kailangan kasama mo, yung mekaniko rin na matindi. Biro nyo yun ni-recall yung mga makina na yon, pero ang ginawa nilang solusyon, yung Ilsac na GF6A at GF6B. Ngayon, yung bagong langis na SP Plus, yan yung magandang gamitin sa mga sasakyan natin kasi talaga medyo maganda yung langis. Yun. Yun yung palang difference ng mga Hindi ko alam yun. Hindi, nagtataka rin ako ron eh. Biro mo, daming na-recall pare. Pero wala pa kasi tayong nagawa, no? Wala pa eh. Ginulat mo ako eh. Ginulat mo ako. Hindi, alam mo bakit wala pa tayong nagawa? Alam ng mga may-ari no na hindi nila pwedeng ipagawa yan sa ordinaryong talyer. Kasi pag nalagyan ng ibang langis yan, sabog na naman makina nila. Si paring Ner Morales. Bosconian. Di ba? Ako hindi, Bosconian. Don Bosco. So, maraming kaibigan si paring Ner dito sa field natin. Kasi alam nyo yung mga, ikaw na nga magkwento, yung mga Don Bosco, ano ba yan? Mga grupo nyo. Ay, mga Bosconia natin. Oo, mga magagaling yan. Magagaling, mababait na kasi syempre, alam mo, Don Bosco galing. And then, grabe magturo doon. Magandang turo nila talaga doon. Talagang malaliman ang turo nila. So, the best, mga Bosconian dyan. Kaya mga kapatid, kami ni paring Ner, long way back, matagal na kaming magkasama, hindi pa ako nagtatalyer siya, may talyer na. Ang tatay niya, mekaniko din talaga. Hanggang ngayon, buhay pa. So nagkasama kami sa pag-BM kasi may BM siya, may BM ako. Pero mga luma lang hindi kami mayayaman na. Kasi hilig. Kami ay yung mga tinatawag na beamer. Okay mga kapatid. Ito dinala sa amin. Sabi, nilinis na raw sa ibang shop. Pinakailaman na daw. Wala namang nilinis Ayan kitang-kita
Ayan, oh. Yan. Wala pa talaga nagalaw. So, hindi ko muna gagalawin. Pakita ko muna sa may-ari. Tingnan mo, lakas pa ng tagas ng Prion, no? Ayan, kata nyo. So, zoomin mo yung ano. Sige pa, ayan, oh. So, bago natin galawin to, kailangan makita muna ng may-ari. So, ito, talagang kailangan ito ng cleaning. Kasi pati yung oil nito, iba na rin ang kulay. Ngayon, sa scan ko, lumabas yung manifold absolute pressure sensor. Tinignan ko, okay naman, malinis naman. Pero dahil nga sa maruming-marumi ang throttle body nito, sigurado na yon. Kaya ngayon, nagkakaroon ng problema pati yung manifold absolute pressure sensor. So, kailangan dito complete cleaning, general cleaning, pati nitong mga manifold niya. Yan, ibaba hanggat maaari. Kasi kitang-kita naman, may mga leak pa doon sa mga area na yon. Para mawala yung check engine nito, kailangan talaga to i-cleaning. Kung i-delete ko lang yon, yung error codes na yon, babalik din yun. Hindi rin na maayos.